Tinuturuan ng guro. 1 John chapter 2 verse 14. Sapagkat kayo'y malalakas at ang salita ng Diyos ay nananatili sa inyo at inyong dinaig ang masasama. Tinitigang mabuti ni Kaan sina Bruno at Natalia. Takang-taka, bakit gustong matutunan ng mag-asawang dayuhan ang kanyang katutubong wika? Kristiyano ba kayo? Ang kanyang tanong. Nag-atubiling tumukod ang kabataang misyonero. Kararating lamang nila sa gitnang silangan at nagpapanukalang manirahan sa karatig ng bansa kung saan ipinagbabawal ang pagsasalita tungkol kay Jesus ng hayagan. Gayunpaman, una sa lahat, kailangan nilang matutunan ang lokal na wika. Kaya, kanilang kinausap si Kaan upang alamin kung handa siyang turuan sila. Natatakot kami na sagutin ang tanong na yan, ang sabi ni Natalia sa dakong huli. Subalit wala kaming magawa. Tahimik kaming nananalangin, sana ang Diyos ang siyang may kontrol. Sinabi naming, oo. Subalit hindi handa ang mag-asawa sa sagot ni Kaan. Nagagalak akong gawin niyan. Masaya akong gawin niyan. At kanyang idinagdag ng napakahina. Sapagkat nag-aaral ako ng Biblia. Nagulat, nagkatinginan sina Bruno at Natalia sa isa't isa. Nang gabi ngayon, hiniling nila sa Diyos na tulungan silang maging pagpapala kay Kaan at pahintulutan siyang malaman ng marami pa tungkol sa salita ng Diyos. Nang ikalawa nilang pag-aaral, muling ginulat sila ni Kaan nang buksan niya ang kanyang bag at inilabas ang isang Biblia. Sa kanilang kahalintulad na pag-aaral, tinanong ni Kaan si Bruno kung ano ang ginawa nila sa kanilang bansa. Sinabi ni Bruno nag-aral siya ng theology. Pagkatapos, nagtanong si Kaan, at ano naman ang ginagawa ninyo rito? May pag-aatubiling sinabi ni Bruno na isa siyang pastor. Tumingin sa kanya si Kaan. Tulala. Kung ganoon, matutulungan mo ba akong matutunan ng marami patungkol sa Biblia? Gusto kong gawin ito, ang tugon ni Bruno, na nagpapasalamat sa Diyos na tinugon ng kanilang panalangin. Nagsimula na rin mag-aral ng Biblia ang pamilya ni Kaan. Nagpasimulang dumalo si Kaan sa iglesia sa araw ng Sabas kasama nina Bruno at Natalia. Nang panahon ngayon, nakatuon sa 28 pangunahing paniniwala ng Adventistang pananampalataya ang lahat ng sermon. Dinaluhan ng lahat ng mga pagpupulong ni Kaan at ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos ng pag-aaral na kasama ni Bruno at Natalia sa loob ng ilang buwan, hiniling ni Kaan na mabautismuhan. Panawagan. Nasasangkot sina Bruno at Natalia sa Waldensian Student Initiatives, isang primera klaseng misyong pamamaraan kung saan ang mga Adventistang estudyanteng nabubuhay, nag-aaral at naglilingkod sa sekular na mga universidad sa espesipikong mga bansa sa gitnang silangan at hilagang Afrika. Sinusunod ang halimbawa ni Kristo sa pangangaral, nakikipag-ugnayan sila sa mga tao, kinukuha ang kanilang tiwala, tinutugunan ang kanilang pangangailangan, at kapag bumangon ng pagkakataon, inaanyayahan silang sumunod kay Jesus. Tutulong ang mga misyong handog na itaguyod ang ministry ng Adventistang Iglesia sa Middle East at North Africa. Maraming salamat sa inyong lahat. Unahin natin palagi ang Diyos.